Magandang lalaki at babae po sa inyo lahat. Ako po si Vic Garcia. Ako lang po yung kapamilya, Avelyn Garcia, at ito ang Tulong Ko Pa sa Maglobot sa TFC, The Filipino Channel. Nandito na naman kami para bigyan kayo ng tulong kaalaman para sa buhay na mas matagumpay, Mas masaya. at mas makabuluhan. Nabigla ka na ba? Nakagawa ka na ba ng maling desisyon dahil sa biglaang sitwasyon? Oo nga naman, no? Katulad ng galit. Or may mga sitwasyon na ba sa buhay mo na nagkamali ka ng desisyon dahil sa matinding tensyon? Good news, mamaya po pag-uusapan natin. Ano naman dapat malaman at gawin para makagawa ng tamang desisyon maging sa mga biglaang sitwasyon? Sa ating episode na Pumili bago mamili. Pag-uusapan din natin ang mga dahilan bakit tayo kulang sa tulog mula kay Chris Alizaga. Pero bago ang lahat ng yan, patuloy kami nagpapasalamat sa lahat na patuloy ding sumasubaybay sa programang Tulong Ko Pa sa Maglobot. At syempre, special greetings lang po sa officers and staff of Princess Cruise for always watching our show. And also shout out to Jenny De La Cruz and her loving mom, si Emily Mururi, and of course, Tito Gimo, Tito Terry Moreno, and my mom, Lina Heronca. Okay, simulan na po natin ang ating programa ng Tulong Pampagana. Hatid sa inyo ng Carico, purified by Pura Vida. Okay, sabi natin, di ba, one idea can change your life, or in this case, one story can change your life. Kaya pakinggan niyo po ang kwento patungkol po sa mga bagay at tao na pwedeng magpaganda ng ating buhay. Ang tawag natin dito sa episode na to ay dito sa kwento na to ay nagsasalitang kabayo. Okay, kwento ito ng isang misis na sinampal ang kanyang asawa nang may nadiskubre siyang kapirasong papel sa bulsa ni Mister. At may nakasulat ng pangalang babae at ang pangalan ay Patty Lou. Sabi ni Mrs., sino ito si Patty Lou? Sabi ni Mister, pangalan niya ng kabayo na tinayaan ko sa karera kahapon. Nung sumunod na araw, sinampal na naman ni Mrs. si Mister. Sagot ni Mister, para saan na naman yung sampal mo? Sabi naman ni Mrs., gusto mong malaman? Tumawag ang kabayo mo kagabi. So siguro po, ano mo tututunan po natin dito? Makinig po kayo mabuti na kahit parang kwentong kabayo to, kwento mag-asawa, magagamit po natin to sa ating buhay. Dahil kuminsan po, nalalagay din po tayo sa ganitong sitwasyon. Okay, lesson number 1. Lesson number 1, one day your lies will catch up with you. Totoo po yan. Gaya po nung kwento po natin ni Mister. Sinungaling siya. Nakalusot po siya nung una. Pero hindi na siya nakalusot ng pangalawa. Ganun din po sa atin. Tanggapin po natin, may mga pagkakataon sa buhay natin. Kapag sinungaling tayo. Yung iba by chance or by nabigla, yung iba by habit. Or by choice. Okay. Eventually po, ito po, tandaan nyo, anumang pagsisinungaling na ginagawa nyo, babalik at babalik siya yan at madidiscover yan. Kaya, please, bawas-bawasan na iwasan na po natin. Naalala ko yung sinabi ni Mark Twain. Sabi niya, a lie may take care of the present, but it has no future. Maaring makalusot ka sa umpisa, pero hindi sa panghinaan. Totoo po, normally po, is one of the main reason why we lie is because ayaw po na, gusto natin makalusot sa sitwasyong meron tayo ngayon. Ayaw natin maparusahan, ayaw natin mapahiya, ayaw natin mapagalitan. So ano ginagawa natin? Nagsisinungaling tayo dahil ayaw natin. But here's your problem. You might be able, makalusot ka today. Bukas po, susunod na araw. Ito ang masakit. Nakalusot ka ngayon, hindi na ako makatulog sa gabi. So, maganda pa yun. Number 2, if you tell the truth, you don't have to remember anything. Totoo Kasi po. nga naman, kapag hindi tama yung sinabi mo, aalalahanin mo isa-isa. Yeah, totoo po. That's a problem with lying. Kasi po, pag nagsinungaling ka, hindi totoo yun, ibig sabihin, hindi tunay na nangyari. So, pag babalikan mo, ano nga ba yung nangyari? Hindi na tatanong mo. Ano nga ba yung sinabi kong kasinungalingan para sigurado mapagtakpan ko ngayon? Yun po ang problema ng lying. Kaya nga po, kung kaya, totoo, kaya naman po natin, iwasan po natin kumuha ng kasinungalingan, lalo na po sa mga taong tunay na nagmamahal sa atin at mahal natin. Kasi po baka makasira ito, maka-apekto to na maganda yung relasyon. Lalo na pag sinasabi mo pa sa iba. Lesson number 3, tell a lie once and all the truth will be questionable. Kaya si Mrs., di ba? Si Mr., sabi niya, pangalan ng kabayo.
sa susunod na makakita ng papel, baka hindi naman niwala si Mrs. Diba? Ganoon din po sa mga nanay, mga tatay. Di ba pag ang anak natin nagsabi ng kasinungalingan at napatunayan natin, yung susunod niya sasabihin, parang ang hirap ng paniwalaan. Bakit nga? Kasi alam mo, nagsinungaling. So, yun po, napakahirap po doon. Ang problema po, hindi lang po mga bata nagsisinungaling. Ganoon din po tayo mga matatanda. Kaya nga po, ingat po. Kasi po, baka dumating sa punto ng buhay nyo, wala nang taong magtiwala sa mga sinasabi nyo dahil napatunayan na nila noon na ikaw ay nagsinungaling. Kaya nga po talagang alagaan nyo po yung bawat sinasabi nyo para hindi po maging kasinungalingan at baka hindi na kayo paniwalaan. Lesson number 4, if you want to be trusted, be honest. No? So, yung kabayo, pwede mo nang sabihin sa kanya na babae talaga yun, di ba? And ask for an apology, di ba? Sa kwento na. Siguro din po sa buhay natin, marami sa atin gusto natin pagkatiwala. Ayaw yung pagdudahan. Tama? Kung ayaw nyo po pagdudahan tayo ng tao, huwag po tayo magsinungaling. Meaning, may mga pagkakataon na pag nagsalita ka, medyo mapuput into bad light ka. O kaya, ikaw yung masisisi. Kasama po sa buhay yun, nagkamali ka naman talaga eh. So, tanggapin mo yan. The good news is this, yung tao pong kaharap mo, pwedeng nagkamali ka, pero pagtitiwalaan ka sa bawat sasabihin mo dahil alam niyang ikaw ay tapat at honest. Yeah. Nako, napakaganda, no? Sana po ay mai-apply natin yan sa ating pang-araw-araw na buhay. Pero bago tayo mag-break, we have an important announcement. If you're looking for an outstanding and trusted immigration lawyer with expertise and compassion for Filipinos, reach out to Attorney Ed Alan Lindain. Tawagan lang po ninyo ang numerong 747-214-7474. Pwedeng tumawag or mag-iwan ng mensahe. For consultation po, pwede kayo mag-email sa tulong ko, pasa mo, global@gmail.com. Ayan. At kapartner niya na yung immigration medical exam. So for your immigration medical exam and Form I-693 completion, visit Atala Medical Group at 557 North Maclay, San Fernando, California. O tawagan niyo po ang numero 818-639-0209 o mag-email din po kayo sa tulong ko, pasa mo, global@gmail.com. Magbabalik pa ang tulong ko, pasa mo global. Huwag po kayong Tulong ko, ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko, ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko, pasa mo global. Rick Garcia po. At Evelyn Garcia. Dadako na tayo sa ating tulong pampaganda ng buhay. Ang paniniwala namin, you don't become what you want, you become what you do continually. At dahil gusto naming patuloy mas gumanda ang buhay nyo, patuloy kaming magbibigay ng mga tips na pwede nyong gamitin para mas gumanda ang buhay. Ang bahagi ito ay hatid sa inyo ng Carico and Purify by Pura Vida, authorized Carico dealer in California, USA. Okay, ang pag-uusapan natin today ay Mga dahilan, bakit tayo kulang sa tulog? Mula yan kay Chris Alizaga. Chris? Tanong ko sa iyo ngayon, bakit nga ba hirap kang matulog? Stress? Overthinking? Trabaho? Problema sa pamilya? O cellphone na hindi mo mabitawan? Marami sa atin, paghiga sa kama, doon pa lang nagsisimulang mag-isip. Ang katawan pagod na, pero ang utak gising na gising pa. We live in a world that pushes us to do more, but forgets to teach us how to rest. Kapag palagi kang puyat, hindi ibig sabihin masipag ka. Minsan, ibig sabihin wala ka ng pahinga. Ang katawan natin ay nilikha na may rhythm. Trabaho, tapos pahinga. Kung puro trabaho, eventually, magbabayad ang katawan mo. That's why your sleeping environment matters. Ang Carico Grounding Mattress helps calm the body, lessens tension, and supports deeper, more peaceful sleep. Kahit galing ka sa isang stressful na araw, kapag mahimbing ang tulog mo, mas kaya mong harapin ang bukas. Ako po, si Chris Alizaga, handang tumulong
para mas gumanda ang buhay. Maraming salamat, Chris! Napakaganda ng kanyang mga paalala, no? And of course, until next time! Okay, may tanong po ako sa inyo. Okay. Let's be honest. Kailan ang huling beses ka na nakatulog ng mahimbing? Yung walang iniisip, walang inaalala, at walang ibang bagay. Matutulog ka lang. Oo, walang ini-scroll sa inyong cellphone. Alam nyo, mga kapamilya, marami sa atin pagod. No, hindi lang naman physically, emotionally, mentally, spiritually, and one of the biggest signs of exhaustion, sinabi ni Chris kanina, lack of sleep or kulang sa tulog. Today po, mag-uusapan po natin, bakit ba may mga tao kulang sa tulog? Marami pong dahilan, pero today pagbigyan po natin kayo ng mga tatlong dahilan na bakit ang tao ay hindi makatulog. Baka itong dahilan kaya hindi ka makatulog na mahimbing at kung ano-ano nangyayari sa iyo. Yes. Number 1, overthinking and worrying. Kasi marami sa atin pag humiga na sa kama, gising na gising pa yung utak natin, di ba? So, anong ginagawa natin? Iniisip natin yung mga bayarin, mga bills. Iniisip natin yung mga anak natin, di ba? Iniisip natin yung kinabukasan. Paano mo gagawin yung anong hakbang gagawin mo in the future? Iniisip mo yung mga what ifs, paano kung. Kaya hindi ka makatulog. So, yan po isa naman. Kahit paano ka makakatulog, isip ka ng isip. Tandaan niyo po yan. So, malaking problema po talaga pag po tayo ay hihiga na ang dami natin iniisip. Ang katawan po natin nakahiga. Kuminsan, ang mata natin ay nakapikit. Oo. Pero ang utak natin, kilos ng kilos. Pag ganyan po ang problema nyo, mahirapan talaga yung makatulog. At yun, lahat po na masamang epekto ng kulang sa tulog, mararamdaman yun. Siguro ang tanong nyo, Sir, what will I do? May solusyon ko yan. Oo. Exchange worry for trust, no? Palitan mo yung alalahanin mo ng pagtitiwala sa Diyos. Kasi hindi sinasabi ng Diyos na wala tayong problema. Wala sinabing gano'n, di ba? Ang sinasabi niya, huwag mong dalhin mag-isa. Kumbaga, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Sabi ng Bible yan. So dahil nyo po, lahat po ng tao may problema, hindi lang ikaw. Pero pag-isipan nyo buti, bakit may mga tao nakakatulog ng mahimbing, may mga tao hindi nakakatulog ng mahimbing? Yes. Pag-isipan nyo po mabuti. Di mo pwedeng sabihin, ako lang ang may problema. O kaya ako lang ang may problema ganito. Mas malaki ang problema ko kasa sa kanila, kaya ako hindi makatulog. Hindi po. Sabi po, maski po ang Biblia po nagsabi, there's nothing new under the sun. Pareho po, dumadaan tayo sa malaking problema. Ano ang pagkakaiba? Those people who choose to trust God, sila po yung nakakatulog. Siguro sabihin niya, how can I trust God? Ang dami kong problema. Ito pwede mo gawin. Pwede mo siguro gawin bago ka matulog, magdasal ka. Sabihin mo, Lord, hindi ko kaya to. I cannot fix this tonight. But I trust that you are working even when I'm sleep. I am in my sleep, no? Or I sleep. Minsan, the best night prayer is surrender. Lord, I surrender all. So, yun po ibig sabihin nun, when you trust God, when you pray and you trust God, pinagkakatiwalaan mo ang Diyos na kahit natutulog ka, may ginagawa ang Diyos. Kasi kuminsan, kaya ayaw mong matulog, nag-iisip ka ng paraan para masolusyonan ng problema. Paalala ko lang, buong araw mo na pinag-isipan yung problema mo, wala ka pa nga rin makita. Pwede bang iabot mo na sa Diyos? Pag-isipan mo mo. Sino mas matalino? Ikaw ang Diyos? Diyos. So, ang Diyos, ang sabi, habang natutulog ka, gagawa siya ng paraan. That's trust. So, mula sa araw na to, kapag may problema ka, put your hands together baka matulog. And panalangin yung problema mo. And ask God, Lord, can you help me? Matutulog na po ako. See you tomorrow, Lord. Baka bukas pag-isip mo, may solution na ang problema. Saka di ba, pagka binigay mo kay Lord, binigay mo na. Number 2, too much screen or too little silence. Ano ang last thing na nakikita natin bago tayo matulog? Nako, cellphone. First thing we see pagkagising, cellphone ulit. Social media, bad news, comparison, pressure. Lahat yan pumapasok sa isip natin bago matulog. And instead of peace, we carry the noise into our sleep. So, normal po yan. Isa sa matinding dahilan po talaga kaya hindi tayo makakatulog kasi yung cellphone po, hawak natin. Nasa kama na natin, hawak. May tutulog na ako pero hawakan pa ang cellphone. Titingnan po baka may pumasok, may message, and everything. Tapos bababa. Tapos mamaya baka meron akong dinasagot. So, ay hindi pa ako nasagot. Ay ito. So mamaya, ako may nakalimutan. Papansin niyo po, how many times na binitawan mo ang cellphone mo kagabi at kinuha mo ulit? Ang punto po mula sa araw na to, may solusyon po ito para makatulog ka. Ano solusyon? Siguro mag-set tayo ng boundaries. No? Hindi lahat ng message kailangan sagutin agad.
Hindi lahat ng trabaho kailangan tapusin ng gabing yun. So, ano ibig sabihin po? Napakasimple lang po. Set ka ng boundary. Ano yun? Kung matutulog ka ng 10 o'clock, hindi ko alam ang tulog nyo, whatever. Okay? Pangako nyo sa sarili mo na, 10 o'clock, bibitawan ko na yung phone ko, hindi ko nahawakan ulit. Para mas maganda, huwag nyo po i-charge yung cellphone nyo sa tabi nyo. Kasi madali pulutin kung talagang kayo po ay tempted. Ilayo nyo po yung cellphone nyo, parang sinasabi mo sa sarili mo, itong oras na to, higa na ako, matutulog na ako. Yung po ang boundary. And make your bedtime a sacred moment, no? Not a rushed habit. I-silent mo, i-set mo yung cellphone Do not mo disturb. sa do not disturb, no? Sa takdang oras. Number 3. Number 3, ba di tayo makatulog? Unresolved pain Ano yan? and heavy heart. Ano pa? May mga taong kulang sa tulog, hindi dahil may pinagdadaanan. Dahil may matinding sakit sa puso mo. Di ba? Heartbreak, fear, grief, disappointment. At kapag mabigat ang puso, hirap pumikit ang mata. Totoo po, may mga pagkakataon kung ganyan na sitwasyon, parang nasaktan ka, na-hurt ka, na-accuse ka, kung ano-ano man po, ang hirap matulog. So pag ganyan, ang solusyon? May solusyon yan. Bring your pain to God. No? Sabi ni Lord, come to me all you are weary and burdened and I will give you rest. So, sa mga taong kulang sa pahinga, sabi ng Diyos, lumapit ka lang. Yes. Napakasimple po lang. Lalapit ka lang, come to me. Lapit ka, ibigay mo yung mga dinadama mo, sa puso, isipan mo. God Yes. promised He will give you rest. Kaya allow yourself to rest, knowing that while you sleep, God is awake, watching over you. He who watches over you will neither slumber nor sleep. Doon lang po kay Lord, hindi po siya napupuyat, tayo napupuyat. Kaya, ibigay natin. At syempre, malaki rin ang tulong ng Carico Grounding Mattress. Nako, nasubukan na namin yan. So, hindi mo lang ito hinihigaan, kundi magbibigay sa ito ng tulong para ikaw ay makatulog ng mahimbing. Sana marami kayong natutunan sa ating pinag-usapan. Mamaya sa tulong dagdag kaalaman, pag-uusapan natin ano-ano dapat malaman at gawin para makagawa ng tamang desisyon maging sa mga biglaang sitwasyon. Sa ating episode na Pumili Bago Mamili, magbabalik pa ang tulog ko pasa mo global. Huwag bibili. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pasa mo global. Vic Garcia po. At Evelyn Garcia. Bago natin pagpatuloy ang topic natin sa araw nito, magbibigay daan muna tayo sa usapang life insurance mula sa Outstanding Living Benefits Specialist na si Gina Cristi. Gina! Kapamilya, alam mo na ba ang gagawin mo sa retirement funds mo? Huwag mong hayaang matulog yan ng konti lang ang kita. Alam mo bang may program sa fixed index annuity na may offer na 25% upfront bonus for rollovers? Katulad ng 401k, 403b, 457, or IRA. Pwede rin ang CD and saving account transfers. For example, kung may $100,000 ka, may $25,000 upfront bonus ka na i-add sa initial funds mo. O di ba bongga? Ito ay paraan ng pag-iipon na protektado ang puhunan because of upside potential and downside protection. You are guaranteed to never experience losing a single penny. Ang tanong, kailangan bang malaki agad ang pera para magsimula? Depende yan. If you'd like to set up a Roth IRA, pwedeng mag-umpisa for as low as $100 a month or $7,000 a year for clients 50 years old and below, or $8,000 naman if over 50 years old. If it's a single premium like rollover of 401k, 403b, 457b from previous jobs, or transfer of IRA, CD, savings account, the minimum premium depends on the program na pipiliin nyo. Pero, paano naman ang growth? Kumikita ba to? Yes naman! The cash value growth is based on the performance of a market index. Also, the interest compounds annually. Kapag maganda ang takbo ng market, may potential kang kumita. Kapag bumagsak, protektado pa rin ang funds mo because it has zero floor protection. What if kailangan mo ng pera? Lock ba ito? Hindi totally locked.
May access ka up to 10% kada taon without penalty. Marami ang natatakot na maubusan ng pera habang buhay pa sila. Tama? Kaya may option ito na guaranteed lifetime income. Ibig sabihin, pwede kang makatanggap ng income habang nabubuhay ka. Gaano man katagal, kahit umabot ka ng 200 years old at kahit depleted na yung initial funds mo. O diba ang ganda? Diba mas prefer natin ang predictable and lifetime income? Ito na yun! Malamang ang tanong nyo, paano kung may mangyari sa policy holder? Like, kung namatay ka na, mapupunta ang full accumulation value diretso sa beneficiaries mo. No probate, no hassle, no delay, and no withdrawal charges. And pag nagkasakit ka naman, you also have additional access to funds using terminal illness rider, nursing care rider, and emergency access waiver rider. You can also double your income when you need it. Napakahalaga talaga ng ipon na may proteksyon. O kaya yung mga retirees dyan, o magre-retire pa lang, o mga batang gustong mag-ipon na may proteksyon, ano pang hinihintay nyo? Tawag na! Handa ko kayong tulungan. Text me at 323-244-9784. See you next time! Maraming salamat, Gina! For more information about life insurance, mag-email lamang po sa tulongpapasamoglobal@gmail.com. Okay, dadako na tayo sa ating tulong dagdag kaalaman. Ano gagawin natin? Kung saan hanap tayo ng paraan para mas madagdagan ng ating kaalaman. Kapamilya, may desisyon ka na bang pinagsisihan dahil ito ay nagdulot ng matinding komplikasyon at konsumisyon? Malamang ang sagot mo? Marami! At may mga desisyon ka na bang nagawa na alam mong mali, pero ginawa mo pa rin dahil nadala ka sa iyong emosyon o matinding tensyon na hanggang ngayon ay nakakaapekto sa iyong kondisyon. Malamang marami! Ito ang good news po sa araw na ito. Pag-uusapan natin kung ano-anong dapat malaman at gawin para makagawa ng tamang desisyon. Take note ha, maging sa mga biglaang sitwasyon o kaya matensyon na sitwasyon. Oo. Sa ating episode na, Pumili bago mamilis. Pakinggan nyo pong mabuti ito mga kapamilya. Pag ito po natutunan nyo, napakarami pong maling desisyon ang inyong may iwasan dahil kadalasan po ng ating maling desisyon because sa tensyon o dahil sa emosyon. Pag ito nagawa natin ng naku, ganda rin na po dito. Okay, ano-ano? Napakasimple. Dalawang step lang pag-usapan natin. Step dalawa lang? Oo, dalawa lang. Step number 1. Know the reasons why we make wrong decisions. So, alamin mo ang mga dahilan bakit tayo nakakagawa ng maling desisyon. Ganun po, napakasimple lang po ito. Alamin yung mga dahilan bakit nakakagawa ka ng maling desisyon. Bakit pag nalaman mo, magagawan mo natin ang paraan. Ito po ang good news. Alam niyo po bang napag-usapan na natin ito sa mga nakaraan nating episode? Yes. Pero huwag kayong mag-alala kung nakalimutan nyo na o hindi nyo napanood. Good news, magkakaroon tayo ng maiksing review para malaman nyo ang mga dahilan bakit tayo nakakagawa ng maling desisyon. Pag ginawa nyo po yan, malaki po ang posibilidad magiging maayos at malalaman na natin yung dahilan. At good news, dahil alam na natin dahilan, malalaman natin ang solusyon at sasabihin po namin sa inyo. Ito good news po. Ang solusyon, isa lang din. Ha? Isa lang. Naku, pag natutunan nyo po ito, isang to, magbabago din. Paalala lang namin sa inyo, no, yung mga na-discuss natin ng mga nakaraan. Una, nagdesisyon tayo dahil sa spekulasyon, no? Based on speculation. So, gumawa ka ng desisyon. Haka-haka. Baka. Sabi-sabi. Baka. Oo. Yan. At paalala ko lang sa inyo, define natin before yung speculation. Ito yung forming of a theory or conjecture without firm evidence. Wala kang Ito, ebidensya. isip-isip mo, baka, pero hindi ka sigurado. Pero, yun ang iyong nakikita Yes. pananaw. At delikado kung gumawa ng desisyon based on speculation. Pag speculation, sir, ito yung baka, di ba, sabi natin, siguro, or malamang. Yeah. Pag nabanggit mo na yung mga yun, speculation na yun. Yun, ingat ka doon. Oo. Dahil po, bakit po kailangan mag-ingat ka? Wrong information will lead to wrong conclusion. And wrong conclusion will lead to wrong decision. Yung pong sinasabi namin sa inyo. Oo. Pag mali na yung conclusion nyo, mali na decision nyo, sabit na kayo. So, huwag magdidesisyon based on speculation. Number 2. Pag pinaniwalaan mo yung isang tao, wala ka namang ebidensya, nagalit ka, nagdesisyon ka na sa speculation. Number 2, nagdesisyon dahil sa emosyon. Decision based on emotions. Ano to? Pakiramdam ko.
Di ba? Kaya mag-ingat sa pagdedesisyon base sa emosyon because feelings are deceitful eh. Yung gusto mo ngayon, baka hindi mo na gusto bukas. Yung ayaw mo ngayon, baka gusto mo na bukas. So, ano ibig Diba? sabihin po ng mga emosyon? Sabon, galit ka. Hanggang mare, huwag ka mag-decision pag galit ka. Masama ang loob mo. Inggit ka. Inis ka. Ito yung mga negative. Eh, sir, masaya ako. Ingat din. Hindi dahil masaya ka. Decision ka ng decision. Baka makagawa ka ng decision na mali rin. Kaya, ingat. Gumawa ng desisyon base sa emosyon. Ano solusyon? Mamaya pag-usapan natin. Yes. Ito sabi ng salita ng Diyos, the human heart is the most deceitful of all things and desperately wicked. Kaya ingatan yung puso. Don't make a permanent decision based on temporary emotion. Okay, reason number 3, ba tayo nakagawa ng maling decision? Ito yung nabanggit natin, nag-decision dahil sa relasyon o decision based on relationship. Kasi kadalasan kapag karelasyon na natin ang pinag-uusapan, nawawalan tayo ng tamang disposition. Nagiging illogical. Kaya nga tawag po tayo. Nagiging illogical tayo pag relationship yung pinag-uusapan. So, iwasan po yan at may solusyon yan. Number 4. Number 4, hindi makapag-desisyon or indecision. Kasi yung indecision is state of being unable to make a decision or having lots of difficulty in deciding something. Totoo, may mga pagkakataon po sa buhay nyo na, ano gagawin ko? At naisip mo na, nag-anong ka na, nakain mo na ginawa, hindi ka pa rin makapag-decision. Alam niyo bang, indecision is the enemy of progress. Not saying yes or no to one possibility is technically saying no to that. Oo, decision na rin yun eh. Kasi indecision leads to inaction. In the end, we need to recognize that indecision is a decision. Number 5. Number 5, eto, nag-aapura kang mag-decision. You're in a hurry to make a decision. Malamang alam na natin ang kasabihang haste makes waste. So, ingat po. May Tagalog version nga po ang haste makes waste. Ano yan? Ang tumatakbo ng matulin, kung matinik ay malalim. Diba? Alam niyo po yan. Okay. Oo. And aalalahanin po natin that life is not an emergency. So, take time to think. Take time to ask. Take time to pray so that your decision will not go astray. Reason number 6, ba tayo nagkakamali? Ito yung pagod na. Ayan. Pagod na mag-decision. Tired of making decision. Ang tawag natin dyan, decision fatigue. Tandaan niyo po, tired minds don't decide well. Rest first, then decide later. Ako po, yan po, madalas ko po talagang practice. May mga pagkakataon pagod po ako, at sasabihin sa akin ng anak ko, asawa ko, hingi na ng decision. Okay, I will normally say, okay, can you give me 1 hour ba? Pahinga lang ako. Kasi po, pag pahinga ang isip mo, malaki posibilidad, tama ang decision. Kaya payo namin, do most of your decision in the morning. Kung hindi ka pagod o wala ka pang decision fatigue, dun ka mag-decision. Number 7. Number 7, decision na walang bendisyon. Yung decision without blessing from God. No? Or wala kang blessing sa parent mo o sa Panginoon. Kasi ang ganda ng paalala ng Proverbs. Ano sabi ng Proverbs? Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. That in all your ways acknowledge Him and He will make your paths straight. Ang ganda, di ba? So, dapat po ang aming suggestion kung talaga gusto niyo maitama ang mga decision niyo, especially the major and big ones, or even the small ones, pwede nyo ba hingin niyo po ang direction galing sa Diyos? Yes. Gabay galing sa Diyos at malaki po posibilidad hindi kayo mamali ng decision. Number 8. Number 8, kulang sa sistema sa paggawa ng desisyon. Lack of system, no, in making decision. At yan ang pag-uusapan natin sa araw na ito. Okay, pag-uusapan natin ng isang napakagandang technique sa paggawa ng desisyon. Mamaya na po natin pag-uusapan yung mga bagay niya. Magbabalik pa ang tulong ko para sa mga global. Wag! Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko, pasa mo global. Vic Garcia po muli. At Evelyn Garcia. Bago natin pagpatuloy ang usapan sa topic na sa araw na to na, panoorin muna natin ang Simple Reminders with Lasting Impact with Adeline and Erica Garcia. Hi everyone! We're here again for Simple Reminders. with lasting impact. You don't need a platform to be significant. All you need is a servant's heart. Serve your family. Serve your workplace. Serve your community. Greatness in God's kingdom is found in humble service. Bloom where God has planted you. This is Evelyn Garcia And Erica Garcia, giving you Simple Reminders, Lasting Impact. Maraming salamat! For more life lessons, subscribe now to Simple Reminders, Lasting Impact YouTube channel. Okay, ito na. Malamang excited na kayo. Itutuloy na po natin ang pagsagot sa tanong na ano-anong dapat malaman at gawin para makagawa ng tamang desisyon.
maging sa mga biglaang sitwasyon. Sa ating episode na, Pumili bago mamili. O, dito tayo number 1. Step number one, know the reasons why we make wrong decisions. Alamin mo mga dahilan, bakit ba tayo nakakagawa ng maling decision? Yan, napag-usapan na po natin yan. Yung mga dahilan ba tayo nagkakamali? Ano-ano po yan? Speculasyon, emosyon, relasyon, indecision, in a hurry to make a decision, decision fatigue, decision without blessing, and lack of decision-making technique. At kapag alam na natin ang mga dahilan sa paggawa ng maling desisyon, madali mo na itong maiiwas. Eto na po, tuturo na po namin sa inyo yung paraan para maiwasan itong mga bagay na to. So, step number 2 tayo. Learn to pre-decide. Okay, bago tayo tuloy. Lagyan niyo po sa isip niyo yun. Huwag niyo kakalimutan yung salitang yun. Pre-decide. Pre-decide. Alamin niyo daw po, alamin niyo paano gamitin to. Pag ginawa niyo daw po ito, promise, marami kayong itatamang desisyon. At malamang sa mga desisyon gagawin niyo, karamihan dito may tama. Pre-decide. Good news, pag-uusapan natin ng mabuti yan. Ano ba yung pre-decide? Pre-decide is deciding before you face a situation. Ibig sabihin po nito, hindi pa nangyayari, nagdidesisyon ka na. Alam mo ang tanong niya, Sir, paano yun? Hindi pa nangyayari, nagdidesisyon na Ano ako. yan eh? paano yan? Parang earthquake paano drill yan? yan Okay. eh. Di ba? Ang earthquake drill, alam niyo yun. Nagdidesisyon ka na kung anong gagawin mo kung sakaling magkaroon ng earthquake. So, ano ang dapat gawin? Ano ang dapat gawin kapag nagka-earthquake? Sige, review lang tayo ng konti, ano? Earthquake drill. Ano ang turo sa atin? Kapag nagka-earthquake, drop, cover, and hold. Ano ibig sabihin nun? Kapag nagka-earthquake, we drop. We cover. Cover means look for anything that can cover you, like a table or any object to protect you from any falling debris. And hold until the quake is finished. Yun po yung earthquake drill na alam natin. Drop, cover, and hold. At kapag ginawa mo to, malamang mababawasan ang perwisyo sa buhay mo. Take note, wala pa ang earthquake, nag-decision ka na kung anong gagawin mo. Sabi nga ni Sir, drop, cover, and hold. Kaya pagdating ng earthquake, madali kang umaksyon dahil nagawa mo na yung decision prior to the earthquake. So, malinaw ha? Okay, makinig kayo ba doon? Pero kung hindi ka nag-earthquake drill, hindi mo alam yung drop, cover, and hold, malamang hindi mo alam ang gagawin mo pag nag-earthquake. At malamang magpapanik ka. At pag nagpanik ka, malamang mas marami kang maling gagawin. Desisyon na magbibigay sa iyo ng malaking konsumisyon or pwedeng maka-endanger ng buhay mo. Correct. Yung po ang nangyayari pag walang earthquake drill. Ganon din sa buhay natin, di ba? Maraming problem drills. And dapat nating pag-practicean ito para pagdating ng problema, alam natin ang gagawin. Pero hindi natin ginagawa yun, di ba? So, dapat pala meron tayong life drill. Ano pa? Meron tayong emotional drill. Ano pa? Merong relationship Ano po? drill. Merong financial drill. No, merong honesty drill at marami pang ibang drill. Para pagdating sa anumang problema, lalo na yung biglaang sitwasyon, alam natin yung tamang gagawin. Ang problema po natin ito, marami sa atin, hindi tayo napapractice ng mga problem drills. Ano ba? Ito yung mga problema, alam na natin, makakaharap natin, pero hindi natin pinagpapracticean. O hindi natin alam ang pre-decide technique. Ay, grabe, napaka-powerful ng pre-decide. Kasi pre-decide is deciding before you face the situation. Hindi pa nangyayari na pagdesisyonan mo na. Para kapag nangyari, alam mo na yung gagawin mo. Sa ganitong paraan, malamang magiging tama ang iyong So, desisyon. malamang, more or less, dito naintindihan nyo na ibig sabihin namin ito, ha? So, pre-decide is parang earthquake drill. Ang pre-decide, ang tawag po natin dyan, ay ito yung pong life drill o problem drill. Ibig sabihin, hindi pa nangyayari, nagdidesisyon ka na pag nangyari ito gagawin. Pag nangyari ito gagawin. Kung kayo malibigyan namin kayo ng maraming example para maunawaan ito. And to help you apply and practice pre-decision, you need to have pre-decision commitments. Yeah. No? Yung pre-decision commitment can be like this. Parang when faced with situation, I have decided to take this action. So, ibig sabihin, pag nakaharap ko itong sitwasyon na to, ito'y gagawin ko. Ibig sabihin, hindi pa nangyayari, nagdesisyon ka na. O, sampulan natin. Example, meaning, hindi pa nangyayari isang sitwasyon, ipapangako muna sa sarili mo na kung anong gagawin mo. Example, when faced with a situation like
police in a traffic violation. Yan. Kinonfront ka ng police Oh. dahil may mali kang ginawa. I have decided to Bribe and bribe diblagay. or So, bakit po? negative yun. Bakit ito example na ginawa? Tumusupas, ito po ang ating predecision. Tumusupas, nakahanda na tayo na pag tayo nahuli, magbabribe ako. Mali po yun, pero that's a predecision. Yung iba nga may iniipit na sa Nakaipit lisensya na. eh. Ibig sabihin, Oo. tumusup you, alam niyo na yung predecision. Oo. Ginagawa niyo na to, kaya lang, sa mali. I'll give you my example. Okay. Ako po, when faced with a situation na police, because of Traffic, my yes. traffic violation, alam po mali yan. I have pre-decided not to bribe. 3 beses na po ako nahuli ng police sa Pilipinas. Oh, at talaga po kahit paano panghihingi ng pera ng police, alam po natin Ay, yan. mga sinasabi, ay, perwisyo yan. Hindi magsiseminar po ako ka. nagbigay. Alam niyo bakit napakadali? Kasi po, nilagay ko na po sa isip ko, nag-pre-decide ako, pag nangyari ito, hindi ako maglalagay. 3 beses po ko nahuli, 2 beses na pakiusap ako sa tinikita lang. And that's okay with me. Kasi po, ba't di ako naglagay? Hindi po ako na-tempt maglagay. Bakit? Nag-desisyon na ako bago pa lang mangyari. Kaya hindi ako na-tempt nung sitwasyon. So, balikan natin yung mga dahilan bakit tayo nakagawa ng maling desisyon at gamitin natin ang pre-decision para hindi tayo makagawa ng maling desisyon. Okay, sa number 1. Para maiwasan ng desisyon dahil sa speculation, alam niyo na yan. To avoid making a decision based on speculation, your pre-decision commitment can be, before I make a decision, I have pre-decided not to speculate, but investigate. Oo, kaya kapag humarap ka sa ganong klaseng sitwasyon, hindi ka mag-decide ng kaagad. Mag-investigate ka muna. So, train yourself not to speculate, but to investigate. Don't believe everything you hear. Kasi there are a lot of sides in every story. Ito, napakadami Diba? po. So, kaya napaka-importante, pag may natanggap ng news, huwag mo kagad walaan. Baka ganito, baka ganito. Magdidisyo ka na. Mali, no? Pag may nadinig ka, investigate. Paano ba nangyari? Sino ba nagsabi? Paano ba siya? Kung kailangan kausapin yung taong kung kausapin mo na. Why? When you do that, you're not speculating. And you're gathering information. And the more information you have, the easier the decision. Yes, and the less information you have, the harder the decision. So yun po Kaya- napaka-importante. Pag huwag ka mag-speculate, may paraan ka naman. Pwede kang mag-investigate. Number 2. Number 2, para maiwasan ang desisyon dahil sa emosyon, pwede mo sabihin, I have pre-decided to be rational and not emotional. Totoo po. Oo, kasi rational decision-making is a problem-solving methodology that factors in objectivity and logic instead of subjectivity and intuition to achieve a goal. Totoo po. Alam niyo na po yan, pag nagdala na po tayo ng ating damdamin, nabibigla na po tayo, nakakagawa tayo ng maling desisyon. So, pag may nakita kang parang nadadala ka na ng emosyon mo, pinangako mo sa sarili mo, you have pre-decided to be rational rather than emotional. Pag pinangako mo yan, pag dumating yun, I'll be rational. I will use my brain. Pag ganun po, maliit ang possibility na makakagawa ka ng decision based on emotion. Kasi your pre-decision commitment can be when faced with an angry person, I have pre-decided to be calm and speak in a soft voice. Hindi pa nangyayari yun, pero napag-desisyonan mo na. So, ibig sabihin, alam mo, may makakaharap kang mala sa boses. Nanay mo, tatay mo, asawa mo. May mga pagkakataon. Simula pa lang ng araw, pag nangyari ka. Pag nangyari yun, malamang magagawa mo yung tama. Yes. Dahil nag-pre-decide ka na. Kaya para maiwasan ang ganyang bagay, mag-pre-decide. Ito naman, yung impulse online shopping. So, your pre-decision commitment can be, I have pre-decided to remove all online apps on my cell. Kasi nabawasan ang problema mo sa decision. Para maiwasan ang impulse buying naman. Your pre-decision commitment can be, I have decided to ask permission from my spouse before buying. Ibig sabihin, nag-usap na kayo, alam mong magastos ka. So, pre-decide mo, nasa araw na to, pag may bibilin ako. Magtatanong muna. So, yung possibility na madala ka ng emosyon mo sa nakikita mo, maliit na. Kasi nag-pre-decide ka na. Tandaan niyo to ha, 2 heads are better than 1. No? Ito naman, yung mga sexual temptations. To reduce sexual temptations, your pre-decision commitment can be, I have pre-decided to wear my wedding ring Kasi mahirap all ka the time. mahirap kang patulan ng single kung may wedding ring ka agad. Kasi automatic, hindi ka nalalapitan eh. Ang problema, marami sa atin hindi natin sinusunod. Problema. Or to reduce emotional outbursts or galit, your pre-decision commitment can be,
I have pre-decided to always give the benefit of the doubt. So, may nangyari. May ginawa siyang mali. Inisip mo, baka hindi naman niya sinasadya. Baka mainit ang ulo niya. Baka may sakit lang siya. Baka nga ng baka. Pag ginawa mo yun, hindi ka nagdesisyon ka. Hindi ka nagdesisyon. Napakarami natin na pag-usapan ha, pero itutuloy natin ang ating usapan kung ano-ano dapat malaman at gawin para makagawa ng tamang desisyon. Maging Sa biglaang sitwasyon. Nagbabalik pa po ang tulong ko. Huwag bibitiw. Tulong ko ipasa mo. Gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo. Gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pa sa Global. T. Garcia po muli. At Avenue Garcia. Tutuloy na po natin ang pagsagot sa tanong na ano-ano dapat malaman at gawin para makagawa ng tamang desisyon maging sa mga biglaang sitwasyon. Sa ating episode na Pumili bago mamili. Okay, Bilang review. tayo. Sabi natin, number 1, learn the reasons why we make wrong decisions. Number 2, learn to pre-decide. Ano Paalala nga lang, pre-decide? pre-deciding is deciding before you face a situation. Hindi pa nangyayari, nagdidesisyon ka na. Kaya pag ginawa niyo po yan, if you will learn to pre-decide, promise, maraming desisyong mali ang maiiwasan. Okay, napag-usapan natin kanina para maiwasan ang desisyon, no? Dahil sa spekulasyon, your pre-decision commitment can be before I make a decision, I have pre-decided not to speculate but investigate. Para maiwasan ang desisyon dahil sa emosyon. Before I make a decision, I have pre-decided not to be emotional but rational. This time, pag-uusapan naman natin na para maiwasan ang desisyon dahil sa relasyon. Yan. So, your pre-decision commitment can be when I'm faced with a relational decision, I have pre-decided not to be relational but consult. Sige, ano po ibig sabihin nito? Kasi po kadalasan, pag nakaharap po tayo ng problema because of relation, nagiging relational po tayo, nakakagawa tayo ng desisyon, not because of logic, not because of what is tama, Dahil may karelasyon. may karelasyon. So, kung tingin nyo critical po yung sitwasyon, pwede po mag-consult kayo ng ibang tao. Kasi yung ibang tao po, objective. Ikaw subjective because of relationship. Kaya mapapansin nyo po, may mga pagkakataon po sa medical field. Hindi pwedeng operahan ng isang tatay ng doktor yung kanyang anak na may sakit. Kasi relational. At dahil relational, medyo apektado yung pagdesisyon ng doktor, ng tatay. Yeah. Delikado po yun. Ganon din po, may mga pagkakataon sa buhay natin na medyo critical po yung problema patungkol sa mga ating karelasyon. Maghanap po tayo ng ibang tao at humingi tayo ng tulong. Ano sa tingin mo gagawin ko dito sa anak ko, sa pinsan ko, sa pamilya ko? Malaki po ang matutulong para maiwasan ng makagawa ng maling desisyon dahil sa relasyon. Tandaan po natin, there's always wisdom in the counsel of many. No? Ito naman, para maiwasan ang hindi makapag-desisyon because of indecision, your pre-decision commitment can be when I'm faced with decision deadline, I have pre-decided to be unbiased, no? To use an unbiased decision making technique if no decision is made before the deadline. So, na ibig sabihin po na, pag gumawa ka po ng desisyon, okay, dapat gumawa ka na po ng specific decision na unbiased. Ano yung unbiased? Ito yun. Example, kailangan decision. Option 1, option 2. Hindi, option 1, 2, 3. Dami ko option. Hindi pa rin talaga kumapag-decision. Ang problema, deadline na. Nangyari na po sa aming mga sakit. Minsan po, dumarating kami sa puntong deadline na, pero hindi pa kami pag-decision. So, what do we do? Kukuha po kami ng coin. I-flip namin coin. Ibig sabihin, unbiased kasi ibig sabihin po, either of the two decision is okay already, kaya lang may kanya-kanyang pros and cons, kaya lang hindi kayo mapag-desisyon. Pero kailangan nyo nang gumawa ng Decision. so, pwede po kung toss coin o pwede po cash batch yung Yes. Ang tawag po doon, unbiased decision-making technique. Oo, naalala ko, bibili ka ng isang bagay. Gusto mo ng green, gusto ko ng maroon. Parehong Kailangan na maganda, mag-decision. matagal na. So, pwede na kayong cast ng lots or pwede nang mag-toss ng coin. Okay, pwede kayo gusto jack and po. So, para naman maiwasan ang nag-aapunan. Ito naman, sobra namang bilis. Okay. Yung sobra naman. Your pre-decision commitment can be when faced with pressure to make a decision. I have pre-decided that life is not an emergency.
emergency. Yan, lagay mo sa isip mo. No? So, take time to think, take time to ask, take time to pray, di ba? So, lagay mo sa isip. Pag parang may nang aapura sa'yo, iba nagpe-pray. Disyo ka na. Lagay mo, hindi to emergency. An emergency, this is not life. Like, a matter of life. And then, so hindi ko kailangan mag-decision now na. I'll pray about it. I'll think about it. I consult other people. Maybe tomorrow or next week, babalikan kita. So, hindi ka na apura mag-decision. Yes. Okay, ito naman, para maiwasan ng decision fatigue. Yeah. Yung pagod, di ba? Your pre-decision commitment can be when I'm tired and asked to make a decision, I have pre-decided to rest first before I decide. Simple, para hindi kayo maiwasan yung mga decision. Dahil sa pagod, kaya ka muna. So, para maiwasan po yung mga problema. Kasi pag pagod ka, mas lalong hindi ka makakapag-desisyon. Ito naman, para maiwasan ang desisyon na walang bendisyon. Your pre-decision commitment can be when making a big decision, I have pre-decided to ask God for His will. Kasi gusto mo ng bendisyon. Gusto mo ng blessing. O sa Tagalog, pagpapala. Paano ba nakukuha ang pagpapala? Di ba kayo? So what do we do? So simple. Pag may desisyon kang gagawin, kayo put your hands together and ask God, Lord, hubayan niyo po kami sa problema pinagdadaan. O sa desisyon na gagawin namin. Humingi ka ng tulong. Sabi ng Diyos, humingi ka ng tulong kang hubayan niya. Yes. Nako, eto nang huli, para maiwasan ang desisyon na walang sistema. Your pre-decision commitment can be when making a decision, I have pre-decided to pre-decide. Ito na po. So, kung mula sa araw na to, lagay mo sana lahat ng desisyon na gagawin nyo, mag-pre-decide kayo. Kasi po, pag nag-pre-decide na kayo, pagdating ng panahon yon, wala ka ng problema. A few days ago, may nagtanong sa akin, kailangan ko bang sabihin may sakit yung anak ko? Baka hindi pa sakay ng aeroplano. Sabi ko, ikaw. Ako, sabi ko, kung tatanungin mo, I made a pre-decision na rin. Sabihin ko, ito. Kaya, yes, done. Hindi ka na mag-iis kasi meron ka ng pre-decision. Meaning, lahat ng pwedeng i-pre-decide para mas malaki ang posibilidad na tama, gawin mo. No? I-pre-decide mo dahil matagal itong napag-isipan, matagal mong pinag-pray, so malamang mas tatama ka. Kaya, naintindihan niyo, pinag-isapan natin kanina, kaya tayo nagkakamali dahil sa tensyon at emosyon at kung ano pa. Dahil napag-isipan mo na walang tensyon, napag-isipan mo na walang emosyon, malaki posibilidad, mas tama yon kesa hindi desisyonan mo ngayon, baka mabigla. sana mula sa araw na to, you will pre-decide. You decide now and act later. No, ulitin lang po natin ang ating pinag-usapan sa ano-ano dapat malaman at gawin para makagawa ng tamang desisyon maging sa biglaang sitwasyon. Sa ating episode na, mamili bago mamili. Pumili bago mamili. Number 1 step. Number 1, learn the reasons why we make wrong decisions. Napag-usapan na natin, nagkakamali tayo dahil sa mga spekulasyon, emosyon, relasyon, indecision, or in a hurry to make a decision. Decision fatigue. Decision without blessing and lack of decision technique. Number 2, learn to pre-decide. No, pre-deciding is deciding before you take action. Hindi pa nangyayari, nagdidesisyon ka na para pag nangyari, tama ang desisyon mo. Correct. Sana marami tayong natutunan sa ating pinag-usapan at i-apply na natin kagad. Ako, napakaganda. It's a refresher also for me to apply in my daily life. Next week po, mas marami pa tayong pag-uusapan na tunay na magpapaganda ng inyong buhay. At ng mga mahalin niyo sa buhay. Nalangin po tayo. Amang nasa langit, maraming po salamat sa pagpapaalala niyo sa amin. Pwede pala namin iwasan, bawasan ang mga maling desisyon na nagdudulot sa amin ng maling buhay. Ang dalangin lang po namin sa lahat po na nanonood ng programa ito. Sana mula sa araw na ito, matuto na sila mag-pre-decide. Pagpalain niyo po lahat ng aming dedesisyonan ngayon at magpakailanman. Amen and amen! Laging tandaan kung ano nang naitulong ng programang ito, ipasa mo naman sa iba. Imbitahin niyo po ang mga kapamilya na tumutok sa programang ito sa susunod natin. At sama-sama natin pagandahin ang ating buhay. At ng mga mahal natin sa buhay. Ako po ang iyong kapamilya ni Garcia. Ako naman po si Evelyn Garcia. Laging tandaan, sa tulog ka pa sa maglubad, gaganda ang mundo.